Madilim pa ang paligid. Isang maliit na silid na may manipis na kortina, isang kama, isang mesa, at isang kalan sa gilid. Sa isang tabi, natutulog ang 7 taong gulang na bata, ang anak ni Karil na si Mika. Mahigpit na yakap nito ang luma at kupas na stuffed toy. Sa kusina, tahimik na gumagalaw si Karil. Payat, halatang puyat, ngunit pilit pa rin umingiti habang pinagmamasdan ng anak. Konti na lang anak, makakabangon din tayo. Mahinang bulong niya habang sinusulyapan ng anak na mahimbing ang tulog. Kinuha niya ang maliit na lalagyan ng bigas. Halos kalahati na lang ang laman nun. Ibinuhos niya ito sa kaldero, nilagyan ng tubig at isinindi sa kalan. Sa gilid ng mesa ay may 3 itlog. 2 na lang ang natitira. Naluluha pa siyang tumawa sa kahumugot ng malalim na hininga. 2 na lang. Parang tayo lang Parang na siyang baliw na nakipag-usap sa sarili. Napailing si Karil. Inihanda niya ang baon ng anak. Maliit na lalagyang may kanin at piraso ng itlog na hinaluan ng kaunting tuyo. Makalipas ang ilang minuto, umusok ang sinaing. Nagising si Mika at kusang tumakbo papunta kay Karil. Ma, umaga na ba? Bahagyang hinila siya nito kaya yumuko siya. Hinagkan siya sa pisngi ng anak. Good morning, mama ko. Hindi niya mapaiwasang mapangiti. Oo anak, pasok ka mamaya sa school Kaya mo bang magising ng mas maaga bukas? Maaga kasing pasok ni mama anak Sunod-sunod naman itong tumango at yumakap sa hita niya. Malambing talaga si Mika. Mahilig itong tumawa at mabait sa mga matatanda. Ayaw na ayaw talaga niya na may mga batang sumasagot sa magulang nila. Kaya mahal siya ng mga matatanda sa lugar nila. Opo mama, kaya ko po. Halika, kain na muna tayo. Inalalayan niya ito matapos ihanda ang agahan nila. Umupo silang dalawa sa lamesang kahoy na halatang luma na. Ngunit kahit ganon, mararamdaman ang init ng kanilang samahan. Kumain si Mika ng masaya. Nagjo-joke pa ito sa kanya kaya hindi din maiwasang matawa. Hanggang sa bigla itong sumeryoso at tumitig sa ina. Mama, paglaki po kaya yayaman tayo, di ba? Natagilan sandali si Karil sa tanong ng anak. Ngunit kaagad itong ngumiti. Oo anak, yayaman tayo. Pero hindi lang sa pera. Yayaman tayo sa dasal, sa sipag, sa pagmamahalan. Tumango si Mika kahit hindi man lubos na maintindihan iyon. Naglalakad ang mag-ina sa maliit na daan sa kanilang barangay. Hawak-hawak ni Mila ang kamay ng kanyang ina. Dumaraan ng ilang kapitbahay na agad nakipag-usap at nakipagkwentuhan sa anak. Pagkatapos ay si Karil naman ang kinausap. Karil, maaga ka na naman Oo ate Cora, kailangan Ang sipag mo masyado. Buti ka pa walang arte sa buhay. Ngumiti si Karil sa kanila. Kailangan lang talaga ate May. Pagdating sa kanto kung saan ang paaralan ng anak ay huminto sila. Umupo siya at hinaplos ang pisngi ng anak. Dito ka na Mika anak. Dadaan muna ako sa tindahan. Diretso ka na sa room mo Mag-ingat ka. Opo mama, love you po. Napangiti siya at bahagyang naluha sa pagiging sweet ng anak. Love you too anak. Mag-aral ka ng mabuti. Pinanood niya ang anak na napapasok na sa school nito bago siya huminga ng malalim at itinuloy ang paglalakad papunta sa maliit na tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Isang maliit na tindahan na puno ng sachet, delata, candy at soft drinks. Nasa loob ang katrabaho niyang si Janine, isang babae na kaedad niya, ngunit mas masigla at palabiro. Nako girl, maaga ka Para kami sariling negosyo sa sipag. Anong magagawa? May anak na binubuhay. Natatawang napailing siya, saka nagsimulang maglinis muna. Hay nako, saludo ako sa'yo. Hindi biro maging single mom Saad nito, inayos niya ang mga paninda sa katiningnan ng katrabaho. Walang choice Siya na lang ang meron ako. Lahat gagawin ko. Sagot niya. Pero nga pala, yung ano ko, ubo ng ubo kagabi. Baka kailangan ko ulit ng mag-aalaga bukas. Mabilis siyang napatingin dito. Ako na lang Janine. Kahit gabi pa yan, kakayanin ko. Kailangan ko rin talaga ng extra. Napailing ito sa sinabi niya. Alam mo, minsan naiisip ko parang hindi patas ang mundo. Ang babait ng tao, sila pang pinahihirapan. Kining ngumiti naman si Karil dito.
Siguro sinusubok lang tayo. Baka may plano sa huli. Saan niya? Ang tibay mo talaga. Hindi ka ba napapagod? Tanong nito na kinailing niya. Napabuntong hininga si Karil. Pag napagod ako, sino na lang ang lalaban para sa anak ko? Natahimik sandali si Janine. Bakas ang paghanga sa mata nito. Hindi talaga niya makapaniwala na may taong katulad ni Karil. Pinahirapan na ng mundo pero nakayang lagpasan ang lahat ng pagsubok para sa anak. Malaki talaga ang respeto niya sa mga single mom. Maya-maya naman ay may ilang customer na ang pumasok sa loob. Miss, may mantika pa ba kayo? Meron po, ilan po? Nang sabihin nito ay agad kinuha ni Karil at binigay dito at sumunod naman ang isa. Pahingi nga ng 3 itlog tsaka kape. Mabilis gumalaw si Karil. Parang sanay na sa ganitong buhay. Hilong-hilo minsan sa pagod pero hindi sumusuko. Girl, may time ka pa ba para kumain mamaya? Bulong ni Janine kay Karil. Siguro mamaya pag humupa ng tao. Sagot niya. Puro ka mamaya eh. Nauuna palagi yung iba kaysa sa sarili mo. Sanay na ako eh. Pero hindi ibig sabihin na sanay ka na, hindi ka na pwedeng mapagod. Nakangiwing napailing si Janine sa kanya. Napatingin si Karil sa labas ng tindahan. Parang may malalim na iniisip. Wala akong choice, Janine. Matapos ng oras niya sa tindahan, dumiretso si Karil sa kabilang kanto para mag-alaga ng 2 bata. Isang sanggol at isang toddler ang iniwan sa kanya. Karil, pasensya ka na ha. Kailangan ko talagang pumasok ngayon eh. Okay lang po Ate Lorna, ako nang bahala sa kanila. Naiwang mag-isa si Karil kasama ang mga bata. Binuhat niya ang sanggol at pinapatahan ito dahil umiiyak. Hinihila niya ito habang kinakantahan. Tulog na baby, andito na si Tita Ganda. Habang inaalagaan ng mga bata, napatingin siya sa orasan. Naalala niya ang anak. Sana okay ka anak. Sana kumain ka na. Nag-aalala talaga siya kapag ganitong oras. Hindi niyo alam kung sino ang kasamang kumain ng anak niya o kung kumakain ba ito kasama ang iba. Minsan kasi ay gusto din niyang mapag-isa, lalo pat ayaw na ng istorbo kapag kumakain. Hapon na nang dumating ang ina ng mga bata. Agad nitong binigay ang sweldo niya ng araw na iyon kaya agad siyang umalis. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Mika na nakaupo sa kama. Nag-aaral sa sirang mesa. Kapag hapon ay sinasama ito pauwi ng mga guro nito na nakatira din malapit sa bahay nila. Mama ko, umuwi ka na! Oo anak, kamusta ang pag-aaral mo? Kumain ka na ba? Malambing na tanong niya at hinagkan ang noon nito. Opo ma, binigyan po ako ni Tita Cora ng tinapa. Napangiti si Karil kahit mahiya-hiya rin sa loob. Lagi na lang kasi silang binibigyan nito ng kung ano-anong meron ito. Buti naman, halika dito, yakapin mo si Mama. Yumakap sa kanya si Mika. Mama, pagod ka na naman. Konti lang anak, basta ikaw okay. Habang pinapatulog niya ang bata, pinagmamasdan niya ito. Mabagal na bumibigat ang talukap ng mga mata ni Mika hanggang sa tuluyang makatulog. Umupo si Karil sa gilid ng kama. Pagod na pagod. Madilim na ang bahay ng oras na iyon. Tanging ilaw ng cellphone ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Karil habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang pag-ihip ng hangin mula sa sirang bintana. Hawak ni Karil ang lumang cellphone na halos mag-give up na rin. Ngayon lang siya nakaupo mula umaga hanggang gabi. Masakit ang likod niya, nanginginig ang binte at tila may sinusundot na kirot sa dibdib. Dahil sa sobrang pagod. Pagod na bumuntong hininga siya. Lord, hindi ko na alam minsan kung saan ako huhugot ng lakas. Tiningnan niya ang mensahe na puro unread. Puro pautang muna, puro bayaran mo na. Napabuntong hininga siya nang makita ang isang mensahe kay Mang Berting. Karil, pakibayaran na yung 1-2 ha. Kailangan ko na talaga. Karil, hello. Kailan mo babayaran? 2 linggo na mula nang mag-text si Mang Berting. Wala siyang pambayad. Kahit 10 piso, hirap siyang ilabas. Huminga siya ng malalim. Hawak ang cellphone, sinimulang mag-type. Mang Berting, pasensya na po talaga. Wala pa pong sobra sa kita ko. Baka po pwedeng hulugan. Pero napahinto siya. Parang hindi buo ang loob. Agad niyang binura iyon at muling nag-type ulit. Sir, si Karil po ito. Humihingi lang po ako ng konting pangunawa. Kailangan ko lang po ng konting panahon. Single mom po ako.
Sana maintindihan nyo. Napapikit siya. Sobrang hirap. Sobrang bigat. Pinunasan niya ang luha na tumulo at sa isang iglap ay napindot niya ang send. Hala, hindi si Mang Berting ang nakalagay, kundi unknown number. Mabilis siya nag-scroll, kinakabahan bigla. Ay Diyos ko, kaninong number to? Sino to? Tiningnan niya ang message thread. Blanco, walang previous chat. Hindi niya talaga kilala. Ay, bahala na. Wala rin namang sasagot. Isinara niya ang cellphone. Napahiga ng dahan-dahan sa tabi ng anak at unti-unti nakatulog sa sobrang pagod. Ngunit sa mansyon ng Alcantara, sa isang malawak na kwarto, moderno ang disenyo nito. Malinis at tahimik. Naroon si Raven Alcantara na nakasuot ng itim na shirt. Nakaupo sa sofa habang hawak ang dalawang cellphone, ang personal phone at business phone. Nasa personal phone niya ang tumunog. Kunot noong tiningnan niya ito. Kaibigan at pamilya lang niya ang may alam sa number niyang yun. Sino na naman to? Ano number? Binuksan niya at binasa niya ang mensahe ni Karil. Sir, Karil po ito. Humingi lang po ako ng konting pangunawa. Kailangan ko lang po ng konting panahon. Single mom po ako. Sana maintindihan ninyo. Tahimik si Raven. Para bang nalugi ang utak niya sa isang segundo. Bagsak ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Kumorba ang kilay niya. Hindi siya sanay makatanggap ng ganitong klaseng mensahe. Tunay, hilaw, walang arte. Hindi nangihingi ng malaking halaga. Hindi nangihingi ng pakinabang at ang pangalan. Karil. Parang may humigop sa kanya pabalik sa nakaraan. Ang ospital. Ang kapatid niyang halos mawalan ng hininga. Isang babaeng walang napala at walang hinihinging kapalit. Ngunit nagligtas ang buhay ng kapatid niya. Hindi niya inaasahan at ngayon, isang mensahe galing sa kanya. Hindi para kay Raven, pero nakarating kay Raven. Sa CCTV room noon, ilang taon na ang nakalipas, isang babaeng payat, naka-ponytail, tawisan pero puno ng malasakit ang nakita niyang tumulong sa kapatid niya. Si Karil yun. Alam niya dahil matapos makita ito sa CCTV, ay pinimbestigahan niya at binantayan. Ihanda ang kailangan ko bukas. Pupuntahan ko siya. Utos ni Raven's assistant na nasa kabilang linya ng isa pang phone. Noted, boss. Yung plano, bukas na ba yun, boss? Para may handa ko lahat yun. Saad nito na sinagot niya ng malamig na oo. Paggaba ng cellphone ay tumaas ang sulok ng labi ni Raven. Ito na ang araw na hinihintay niya. Kay tagal ng paghihintay niya para matupad ito. Tahimik ang paligid kinabukasan. Naghahanda si Karil ng almusal. Isang simpleng lugaw para sa kanilang mag-ina. Si Mika ay naglalaro ng lapis at papel sa gilid. Ma, wala po ba tayong gatas? Naubos na kagabi. Bukas na ka. Kapag may extra si Mama. Ngayon, lugaw muna tayo. Tumango si Mika at ngumiti. Hindi nagreklamo na parang sanay sa kakulangan. At dito muling naramdaman ni Karil ang bigat ng realidad. Habang inahalo niya ang lugaw ay napatingin siya sa lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Hindi niya alam kung kanino napunta ang mensahe. Hindi rin niya na-check. Sa dami ng problema, hindi na niya iyon masyadong pinagtuunan. Basta ang alam niya, kailangan niya ng tulong, kahit saglit. Bakit ko ba pinindot yung send kagabi? Sana hindi yun nabasa. Maya-maya may kumatok ng malakas. Napahinto siya dahil sa malakas na katok sa pinto niya. Nagulat pa si Karil. Mama, may kumakatok po! Saad ng anak. Sino naman kaya to? Bulong ni Karil. Binuksan niya ang pinto at napatigil ang buong mundo niya. Isang lalaki ang nakatayo. Matangkad, maamo ang muka pero matalim ang tingin. Nasa suot nitong kumikinang na relo at mamahaling polo ang hindi pangkaraniwang antas sa buhay. Ang presensya niya ay parang hindi nababagay sa makitid at maalikabok na kalsada ng lugar nila. Si Raven Alcantara, isang kilalang bilyonaryo, CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi lumalabas sa media, bihirang magpakita sa publiko. At ngayon nasa harapan niya, sa harap ng sirang pintuan ng bahay niya. Karil Santos. Napalunok si Karil. Ako po? Nabasa ko mensahe mo kagabi. Parang huminto ang oras sa dibdib ni Karil. Pasensya na po kung maling send lang yon. Hindi ko po kayo kilala at hindi ko rin po sinasadya. Naiintindihan ko. Pero gusto ko itang makita ng personal. Mahinahon ang boses nito. Nagkatinginan sila. Hindi makakinglo si Karil. Sa likod niya, lumabas si Mika.
Ma? Tumingin si Raven kay Mika at dito may kakaibang kilabot at lambot ang kanyang mga mata. Ito bang anak mo? Tumango si Karil, hindi alam ang sasabihin. Pwede ba akong pumasok? Hindi agad nakasagot si Karil. Kinakabahan siya, nahiya, natakot, nagtaka, lahat sabay-sabay. Pero sa likod ng kaba, may maliit na boses na nagsasabing hindi siya mukhang masamang tao. Sige po, pasok po. Pumasok si Raven. Kaagad niyang napansin ang simpleng kondisyon ng bahay. Ang dingding na may bitak, ang lumang mesa, ang isang kalderong naglalaga ng lugaw. Ngunit hindi siya nagsalita ng kahit anong panghuhusga. Umupo siya ng maayos. Pasensya na kung biglaan, pero gusto kong maintindihan ang mensahe mo kagabi. Napalunok si Karil, nanginginig ang mga daliri. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sir, pasensya na po talaga. Hindi po para sa inyo ang text na yon. May pinag-utangan po kasi ako eh. Kailangan ko lang po humingi ng palugit. Hindi ko po alam kung bakit sa inyo napunta. Di mo kailangang humingi ng pasensya. Hindi ako galit. Nagulat lang ako. Tumingin ito kay Mika habang kumakain ng lugaw. May kinalaman ba siya sa mensahe mo? Halos mapaiyak si Karil. Opo, lahat ng ginagawa ko para sa anak ko. Pero minsan, parang hindi ko na kaya, sir eh. Hindi ko po alam kung bakit kayo nandito. Hindi ko po kayo kilala. Kaya pasensya na po kung isorbo. Hindi ka nakaka-isorbo. Napahinto si Karil. Hindi na agad tinapos ang sasabihin. Karil, ikaw ang dapat hindi mahiya. Hindi kita nililapitan para utangan din, husgahan o tanungin kung bakit ka nagkamali ng send. Mas lalong nagulo ang dibdib ni Karil. Bakit ganito magsalita ang isang bilyonaryo? Lumapit ako dahil gusto kong tumulong. Natigilan si Karil. Po, bakit po? Wala naman po tayong koneksyon. Tahimik na tumingin si Raven sa kanya. Mahaba, malalim, parang may matagal ng sekreto sa likod ng tingin. Patagal na kitang kilala. Parang nasamid si Karil sa sariling hininga. Ano pong ibig niyo sabihin? Nakangiwing umiling-iling naman ito at umiwas ng tingin. Wala. Curious lang ako sa nag-message. Mamuntong hininga siya at tiningnan ito. Pero bakit po kayo nandito? Bakit po kayo nagpunta mismo dito? Huminga ng malalim si Raven. Tumayo siya. Tumayo rin si Karil nang wala sa oras. Karil, ayaw ko magpaligoy-ligoy pa. Kaya sasabihin ko na ng diretso. Humigpit ang dibdib ng babae. Gusto kitang tulungan. Hindi pera lang. Hindi pansamantala. Dahan-dahang umakban si Raven papalapit. Gusto kong bigyan ka ng buhay na hindi mo na kailangan mag-alala kung may kakainin pa kayo bukas. Gusto kong suportahan ang anak mo. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi na nakagalaw si Karil. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Gusto kitang pakasalan. Marry me, Karil Santos. Parang sumabog ang mundo ni Karil sa sobrang gulat. Ano po? Sa loob, lumapit ang anak niyang si Mika sa lakas ng boses niya. Pero hindi niya ito pinansin. Parang umiikot lahat. Sir, hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko inaasahang sasagot ka kagad. Pero totoong alam ko. Pero bakit ako? Ang dami-daming babae dyan. Mayaman, maganda, alta. Mahinang saad niya. Huminga si Raven, tumingin sa kanya ng matagal. Ang daming rason. Dahil ikaw ang babae na walang pag-aalinlangang tumulong sa iba. Dahil nakita ko ang puso mo. Dahil nakita ko kung paano ka magmahal. Kung paano ka magsakripisyo. Makahulog ang saad nito. Umawang ang labi niya. Imbis na pansinin ang sinabi nito ay napayuko pa siya. Pero mahirap ako. Wala akong maibibigay sa'yo. Umiling si Raven at bahagyang pinag-cruise ang mga braso. Di ko kailangan na kung ano pa. Ang kailangan ko ay ikaw. Humina ang tuhod ni Karil. Umupo siya sa silya, hawak ang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa sobrang bigat ng biglaang pangyayari. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko to. Hindi ko po alam kung totoo ba to o panaginip. Lumapit si Raven, ngunit hindi siya hinawakan. Pinanatili ang respeto. May anak ka. May buhay ka. Naghihirap ka araw-araw. At hindi kita pipilitin. Seryosong sabi nito. Pero kung tatanggapin mo ako, bubuhatin kita sa hirap. Hindi bilang utang, hindi bilang awa, kundi dahil mahalaga ka. Kayo ng anak mo.
Nanginig ang labi ni Karil. Hindi niya inaakala na mangyayari sa kanya iyon. Paano niyo po nasabi na mahalaga ako? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumiti si Raven, malumanay at totoo. Matagal na kita sinusubukang kilalanin. Sa malayo. Mahina ang boses nito kaya hindi narinig ni Karil. Ang totoo, gusto ng magulang ko na maikasalagad. Ayoko sa mga babaeng pinapadate niya sa akin. Kaya sakto din na nakatanggap ko yung message mo. Dahan-dahan nang tumulo ang luha ni Karil. Hindi niya alam kung dahil lang sa gulat, kaba, lungkot o pag-asa. Siguro lahat. Karil, bigyan mo ko ng pagkakataon na alagaan ka. Kayong dalawa. Malambing na saad ni Raven. Sumilip si Mika mula sa likod. Mama? Lumuhod si Karil at niyakap ang anak. Anak, may nag-aalok na tulungan tayo. Umiiyak na bulong ni Karil. Tumingin si Mika kay Raven. Nakatitig ito, parang hindi sigurado pero hindi man lang natakot. Naglakad na palapit ang bata at tumingin kay Raven sa mga mata. Totoo po ba yun? Tutulungan niyo kami ni Mama? Lumambot ang mukha ni Raven. Lumuhod siya para pantay sila ng taas ni Mika. Oo, hindi lang ngayon, hindi lang bukas. Hindi ko kayo iiwan. Napatakip ng bibig si Karil. Hindi niya na napigilan ang malakas na hikbi. At doon, unang beses niyang naramdaman na baka hindi siya nag-iisa. Hindi pa rin makapaniwala si Karil sa bilis ng mga pangyayari. Isang maling mensahe lang ang dahilan, pero heto siya ngayon. Nakaupo sa loob ng tinted SUV ni Raven. May anak sa kandungan at papunta sa bahay ng isang bilyonaryo na halos parang hindi totoo sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang inaangat mula sa mundong palaging mabigat, papunta sa isang lugar na hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya kahit sa isang araw lang. Tahimik si Raven sa loob ng sasakyan. Hindi dahil mailap ito, kundi dahil parang binibigyan niya ng espasyo ang mag-ina. Paminsan-minsan, titingin siya kay Karil at sa bata. Parang sinusuri kung okay ba sila, kung may kailangan ba sila, at doon nagsimula ang mahinang pagkabog sa dibdib ni Karil. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may kakaimbang lambing ang mga mata ni Raven na hindi niya kayang intindihin. Are you comfortable? Tanong ni Raven nang mapansing napapabitin ang hininga ni Karil habang dumaraan sila sa eksklusibong village. Okay lang po. Sagot niya bagamat ramdam niyang hindi iyon totoo. Hindi siya sanay na pinapalibutan ng ganitong katahimikang puno ng yaman at seguridad. Pero para bang bawat gate, bawat haligi, bawat bahay ay ginawa sa pera at prestihiyoso. Ang anak niya naman na si Mika ay tuwang-tuwang nakadungaw sa bintana. Mama, laki ng mga bahay. Parang castle. Ngumiti si Raven. Gusto mo ng castle, Mika? Tumango ang bata. Hindi pa rin natitinag ang ngiti. Opo, para may throne po ako. Tumawa si Raven. Isang malalim at banayad na tawa na hindi inaasahan ni Karil mula sa isang lalaking tinitingala ng buong business world. Pwede natin gawing throne kung anong gusto mo. Hindi mabilis magtiwala si Karil, pero doon niya naramdaman ang totoo. Hindi nagpapakita ang tao si Raven. Hindi siya nagpapapogi. May sincerity, may pag-aalaga. Bakit naman gagawin ito iyon kung sakali? Wala naman ito makukuha sa kanya at sa anak niya. Pagdating nila sa gate, may dalawang guard na agad yumuko bilang paggalang. Good morning, Sir Raven. Isang simpleng tango ang sinagot niya, pero ang mata ng isa sa mga guard ay nagtagal kay Karil. Hindi siya sanay na tinititigan. Pero bago pa man siya malunod sa hiya, si Raven na ang marahang lumingon. Bear with me. Isang pangungusap lang pero para itong proteksyon na hindi niya alam na kailangan pala niya. At nang bumukas ang gate, ay wala nang salitang lumabas kay Karil. Ang mansyon ni Raven ay hindi ordinaryong bahay na may magarang disenyo lang. Ito ay parang ginawa mula sa salamin at kahoy. Modernong-moderno pero hindi nakakailang. Hindi rin ito kasing arogante ng inaasahan niya mula sa isang mayamang lalaki. Malinis, tahimik, parang isang lugar na may sariling hangin at sariling mundo. Napahawak siya sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagkamangha na nararamdaman niya. Mama? Bulong ng anak niya, halos mahulog ang panga. May fountain. At hindi basta fountain, isang mataas na sculpture na may tubig na dumadaloy sa spiral pattern. Kitang-kita ang reflection nila rito. Parang imaheng sinasabi na mula ngayon, parte ka na rito. Paggaba nila may lumapit na 3 staff.
isang babae at 2 lalaki. Pumulupot agad ang kaba kay Karil. Hindi niya alam kung paano kumilos sa ganitong klaseng environment. "This is Karil," sabi ni Raven, mahinahon ang tono. "And this is Mika. Treat them the same way you treat me." Halos malaglag si Karil sa kanatatayuan niya. Ha? Raven? Lumambot ang mukha ni Raven nang tingnan niya. "Hindi kayo guest lang dito, Karil. Nandito kayo dahil gusto ko maramdaman yung safe kayo." Hindi niya alam kung paano tatanggapin iyon, pero ang bata ay mabilis na nag-adapt sa bagong mundo. May snacks po. Tanong ni Mika, habang umiikot ang ulo sa laki ng sala. Ngumiti ang head staff. "Meron, sweetheart. Strawberry cupcakes, gusto mo?" Yes! Itinaas ni Mika ang 2 kamay. Tumingin si Raven kay Karil. "Ikagala kita sa buong buhay, kung okay lang." Tumango siya at halos hindi makapagsalita. Habang naglalakad sila sa malawak na hallway, hindi mawala kay Karil ang pakiramdam na dapat ay hindi siya narito. Ngunit sa bawat sandali kasama si Raven, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya hinuhusgahan. Hindi siya inuobliga. Hindi siya binibilang na pang-abala. "Ito yung living room." Pumasok sila sa isang malawak na espasyo. Floor-to-ceiling windows. Mga artwork na mukhang imported. Isang piano sa sulok. "Kung gusto mo ng lugar para magpahinga, dito ka pumunta." Hindi siya mapakali. "Raven, baka istorbo lang kami dito." Napahinto si Raven. "Karil." Kinilabutan siya sa tono nito. Hindi galit, hindi rin utos. Tila isang paalala, mahinahon pero may bigat. "Hindi ka nakakaistorbo. Kahit anong oras pwede mo kong puntahan at lapitan." Nag-angat siya ng tingin. Hinuli nito ang tingin niya. Bahagyang itinaas nito ang kamay sa pisngi niya. "You message me dahil kailangan mo ng tulong. Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ko. I'm doing this because I want to." Huminga ito ng malalim. "Ayoko matakot ka dito." Hindi niya napigilan ang marahang paghabol ng hininga. Ganito ba talaga siya kalambing? Ganito ba talaga siya magsalita? At bakit sa kanya? Bakit kami? Hindi na niya napigilang magtanong ulit. Umangat ang sulok ng labi ni Raven. "Because the world hasn't been fair to you. And if I can change even a small part of that, I will." Hindi yun tipikal na sagot sa isang mayaman. Hindi yun linya ng isang manliligaw. Para sa kanya, yun ay isang pangako. At yun ang mas nakakatakot. Dinala siya ni Raven sa 2 palapag sa isang kwartong mas malaki pa kaysa sa buong bahay nila dati. "Ito magiging kwarto mo." Hindi tayo magsasama?" Tinitigan siya ni Raven kaya winagayway niya ang kamay. "I mean, di ba ikakasal tayo?" Tanong niya ng mahina. Marahang natawa si Raven, parang kumalabit sa tenga niya. "Oo naman. I want you to be comfortable. Walang pressure, walang dapat madaliin." Tinapik niya ang pinto sa tabi. "Room ni Mika yan. Connected sa'yo para anytime malapit ka." Kinawayan sila ng bata mula sa hallway. May icing pa sa pisngi. Ma, may bed! Pink! Ngumiti si Karil. Hindi na napigilang maluha. "Raven, sobra na to." Pero tumingin si Raven sa kanya na parang hindi niya maunawaan ang salitang sobra. "Karil," sabi niya, "ang dami mo nang tiniis sa buhay. Hayaan mo naman na may magbigay sa'yo." At doon siya tuluyang napahawak sa pinto dahil kailangan niyang kumapit. Aminado siya, isang parte niya ang gusto ng magtiwala. Ang gusto ng maniwalang may gustong o may taong handang mahalin at alagaan sila ng anak niya. Pero ang isa pang parte niya, ang parte na sanay sa hirap, ay takot na takot. Sa hapunan, hindi niya akalain na ganito kasimple si Raven. Wala itong air ng superiority. Hindi ito namimili ng pagkain. Hindi ito naguutos. Nagkukwento ito pero hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. "Mika, anong favorite mo?" Tanong ni Raven habang kumakain sila. Spaghetti po. Lalo na po yung luto ni mama ko po. Sagot ng bata. "Bukas pagluluto kita ng spaghetti." Napamulagat si Karil. "Marunong po kayo?" "Yes." Tumawa si Raven. "Hindi halata." "Hindi po eh." Sagot niya ng diretsahan, bago mapagtanto ang sinabi at napasubsob sa hiya. Pero lalong tumawa si Raven. "Good, at least honest ka." Sa buong panahon, ramdam niya ang lambing ni Raven hindi lang sa bata kundi pati sa kanya.
Pinupunasan niya ang icing sa labi ni Mika. Inilalapit ang juice. Tinitiyak na hindi mabigat ang uupuan niya. Hindi niya alam kung bakit ganito si Raven sa kanila. Pero nararamdaman niya, hindi ito palabas. Hindi ito fabricated kindness. Ito ang totoong Raven. At mas lalo siyang natatakot. Dahil ang babaeng tulad niya ay madaling mahulog kapag gano'n ang trato. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam si Mika na aakyat na sa kwarto niya. Sumama ang isang kasambahay para tulungan itong maligo. Naiwan si Karil at Raven sa maluwag na sala. Tahimik sila. Hindi komportable, hindi rin awkward. Tahimik na parang may inaantay. Karil, sabi ni Raven. Mabagal, parang ayaw niyang gulatin siya. alam kong ayaw mo pa akong pagkatiwalaan sa ngayon. Pero papakita ko sa iyong seryoso ko sa alokong yun. Kinayom niya ang palad niya. Hindi mo po kami kilala. Bakit ang dali mo kaming tulungan? Tanong niya. Sinusubukan ko nga. Tumingin ito sa kanya. Kaya kita dinala dito. I want us to know each other. With no fear. Hindi siya lumingon agad. Takot siyang makita ang sincerity sa mata niya. Dahil kapag nakita niya iyon, baka bumigay siya. Kailangan niyo pa rin akong makilala ng matagal. Mahina niyang sabi. Yes, sagot ni Raven. At kaya kita pinag-i-stay dito. Because I want that time with you. Saka pwede naman kitang kalalanan kahit kasal na tayo. Unti-unti siyang lumingon. At nang magtagpo ang mga mata nila, naramdam niya ang hindi niya inaasahang kilig. Mabilis, biglaan at parang sinasaksak siyang marahan sa puso. Hindi niya alam kung paano magsisimula ang kwento nila. Pero alam niyang isang bagay. Hindi ito katulad ng mga kwento kahapon, ng hirap, ng takot. Iba si Raven. At mararamdaman niya iyon sa paraan ng pagtitig nito sa kanya ng banayad. Hindi nagmamadali pero may intensyon. May pinaghahawakan, may hinihintay. At doon nagsimula ang unang hakbang nang hindi niya alam kung dapat bang katakutan o yakapin. At doon nagsimula ang bagong buhay niya sa bahay ng lalaking handang mahalin hindi lang siya, kundi pati ang anak niya. Hindi inaasahan ni Karil na magtatagal sila sa poder ni Raven. 2 buwan na sila doon at masaya sa pakiramdam na nakakagaan na niya ng loob si Raven. Wala na ang awkwardness na nararamdaman niya noon. Ngayon ay mas lalo ding naging clingy si Raven sa kanya. Nang sumunod na araw ay nakaupo si Karil sa rocking chair. May hawak siyang tasa ng mainit na tsokolate. Sa tabi niya ay si Raven na nakaupo rin. Medyo nakayuko habang inaayos ang buhok ni Mika na naglalaro sa gilid. Mama, pwede ba natin itayo yung tent sa garden mamaya? Sige, pero pagkatapos ng merienda ha, kailangan mo munang kumain. Ako nang bahala mag-set up ng tent. Mama, relax ka lang dito. Saad ni Raven na kinindatan pa siya. Napangiti si Karil at tinanguan ito. Salamat Raven. Para kang lagi nakakaintindi kahit minsan. Hindi ko alam kung anong iniisip ko. Saan niya kaya bahagyang hinarap siya ni Raven? Alam mo, hindi naman kailangan palaging may dahilan. Basta narito ako, okay na yun. Tumingin siya kay Raven at parang may naaalala. Napatingin siya sa mata ni Raven at may kakaibang init na dumampi sa kanyang dibdib. Napapansin mo ba na parang mas madali na lang ng lahat kapag nandito ka? Marahan na tanong niya. Lumaki ang ngiti ni Raven. Ganyan talagang pakaramdam kapag may taong gusto mong alagaan at hindi lang basta gusto. Para kang mahalaga sa akin, higit pa sa inaasahan ko. Napatigil siya sa pag-inom ng tsokolate at tinitigan si Raven. Ang hanging dala ng dagat ay malamig, ngunit may init na naniwan sa pagitan nila. Kinabukasan, abala sa pagluluto ng almusal si Raven para kay Karil at Mika. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Ang aroma ng bagong lutong pandesal at sinangag ay bumabalot sa buong kusina. Marami pa siyang niluto na alam ni Raven na magugustuhan ng mag-ina. Sana magustuhan nila to, para masimulan nila ang araw ng masaya. Napatingin siya sa pinto ng kusina nang pumasok si Mika. Suot ang school uniform nito. Homeschooling lang muna ito. Morning, Papa Raven. Ang bango po ng breakfast. Good morning, sweetheart. Come here, kumain ka na. Maagang dadating si Mama Angel mo. Sabi niya. Inalalayan niya si Mika sa tabi niya. Habang nagluluto ng itlog, pansamantalang hinawakan ang maliit na kamay ni Mika. Alam mo, Mika anak, gusto ko rin ikaw ang unang magising sa umaga para makita mo yung gwapong mukha ko. Tinaas baba niyang kilay sa bata na kinatawan nito. Ang gwapo mo po, Papa Raven.
Sabay silang napalingon ulit sa pinto nang pumasok sa kusina si Karil. Nakapadyama ito at medyo antok pa pero halatang masaya. Napangiti siya nang makita si Raven at Nika na magkasama sa kusina. "Good morning." "Wow, ang bango." Lumaki ang ngiti ni Raven. Mabilis itong lumapit kay Karil at humalik sa pisngi niya. Good morning, Karil. Naghanda ko ng favorite mo. Garlic rice at saka sunny side up. Napangiti si Karil at lumapit sa counter. Dahang-dahang hinalikin din si Raven sa pisngi. "Thank you, Raven. Hindi mo alam kung gaano ko na-appreciate." Nakangiting saad niya. Alam ko. Kaya nga pinapakita ko sa iyo na nag-e-effort ako para sa iyo. Sagot pa nito. Masayang lumapit din si Mika sa kanila at niyakap silang pareho. Natawa sila sa ginawa ni Mika. Binuhat ito ni Raven at pinaupo sa dining table at masaya silang tatlong nagkainan at nag-agahan. Lumipas ng ilang minuto nang dumating ang teacher ni Mika. Ilang oras din ang tinagal ng pag-aaral ni Mika hanggang sa umalis na ang guro nito. Pero nakaupo pa sa study table si Mika. May sinusulat itong assignment. Si Karil ang nagbabasa ng mga tanong sa kanya. Si Raven naman ay nakatayo sa malapit at nakatingin sa kanila habang may hawak na notebook at pen. Paminsang nakangiti kay Karil habang nagtuturo. Ang galing ni Mika. Pero sa tingin ko, mas marami ka matututunan sa kanya kaysa sa kanya sa'yo. Naiiling na saad ni Raven sa katumango. "Ha? Paano naman yun?" Ginusuan niya ito. Ewan ko. Siguro kasi nakikita ko yung focus mo sa anak mo. Tapos nakakatawa yung paraan mo magturo. Ang cute mo. Tumango si Karil. Nahihiya ngunit halatang enjoy ang atensyon ni Raven. Dahan-dahan na sumandal sa gilid ng table si Raven. Nakangiti sa mata ni Karil habang si Mika ay abala sa pagsasagot ng assignment nito. Sabi mo, baka pwede rin ako maging student mo minsan. Tinaasan niya ito ng kilay. "Mag-aaral ka?" Oo, pero sa ibang paraan. May kung ano sa titig nito na agad niyang naintindihan. Natawa si Karil sa kainilingan ito. At sa isang hindi namamalayang sandali, si Raven ay lumapit at hinaplos ang braso ni Karil. Ang init ng balat ni Raven ay dumampi sa kanya at nakaramdam siya ng konting kilig. "Ang clingy mo talaga." Bulong niya na bahagyang kinurot pa ito. At gusto ko rin, naklingi ako sa'yo. Napangiti si Karil. Tumango siya ngunit hindi umalis sa tabi si Mika. Si Mika naman ay nakatutok sa worksheet. Hindi alam na may romantic tension sa pagitan ng dalawa. Naghahanda na ng lunch si Raven. Si Karil ay tumutulong maghugas ng pinggan, samantalang si Mika ay naglalaro sa garden. Habang binabalot ang sandwich ay tinitingnan ni Raven si Karil. Karil, pwede ba nating subukan yung bagong recipe na nakita ko online? Tanong ni Raven. "Sure, basta ikaw ang magluluto kakain lang kami." Sagot ng babae. Lumapit si Raven sa kanya at bahagyang pinatong ang baba sa balikat niya. Baka gusto mo ring i-taste test ako. Natawa si Karil at hinampas ang lalaki. "Raven, bakit na palaging ganyan ang linyahan mo? Malandi ka na." Bahagyang lumapit ang mukha ni Raven sa kanya. Kasi gusto ko kitang pakiligin kahit sa simpleng paraan lang. Napangiti si Karil. Hindi na kasi siya tinigilan ni Raven. Dahang-dahang hinawakan nito ang kamay niya habang nagpapasa ng pinggan. Ang init ng kamay ni Raven ay nagdulot sa kakaibang kilig sa kanya. Habang naglalaro sa garden si Mika, nakaupo lang siya sa bench, nagbabantay. Si Raven ay dahan-dahang lumapit, may dalang ice cream para sa kanila. "Babe, may treat ako sa'yo." Pinakita nito sa kanyang hawak. "Ay, salamat. Pero bakit ikaw ang lagi naghahanda ng sorpresa?" Kasi gusto ko kitang palagi nakangiti. At masaya ako kapag nakikita kitang masaya. Sagot ni Raven. Napatingin si Karil kay Raven. Nagulat sa sincerity ng mga salita nito. Ang mga simpleng salita, puno ng init at pagmamahal. Kinilala niya si Raven. Napangiti siya ng malalim at marahang hinawakan ang braso nito. "Salamat, Raven. Hindi mo alam kung gaano ko na-appreciate lahat ng effort mo." Maluhaluhang saad niya. "Di mo na kailangan sabihin, Karil. Ramdam ko naman eh." Sandaling tumahimik sila. Nagkatinginan, may halong kilig at kakaibang emosyon. Si Mika ay naglalaro lang, masaya sa sariling mundo. Nang gumabi ay pareho silang nasa veranda. Ang buwan ay sumisilip, tahimik ang paligid. Si Karil at Raven ay nakaupo sa rocking chairs. Natutulog naman si Mika sa loob. Malamig ang gabi ngunit puno ng init ang kanilang mga puso. Dahan-dahan na hinawakan ni Raven ang kamay niya.
Alam mo, Karina, tuwing gabi parang mas nakikita ko yung tunay mong sarili. At gusto ko mas kilalanin ka pa. Malambing siyang ngumiti. Ganyan din ako. Tuwing kasama kita, parang mas nagiging madali lahat. Sandaling tumahimik sila, magkahawak kamay, nagkatinginan at hanggang sa hindi nila namamalayan na dahan-dahan nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang marahang halik. Ang halik ay puno ng init, pagmamahal at pangakong magkasama habang buhay. Nang sumunod na araw ay naroon ulit sa veranda. Si Mika ay natutulog na sa loob. Si Karil at Raven magkaharap sa veranda. May hawak na baso ng malamig na juice. Ang ganda ng view dito. Sobrang relaxing kahit simple lang. Sabi ni Raven. Agad na sinang-ayunan niya ito. Oo nga eh. Parang lahat ng problema ko naglalaho kapag nandito ako. Dahan-dahang pinalibot ni Raven ang braso sa bewang niya. I want to tell you something. Hinarap niya si Raven kaya tinaas niya ang kilay dito. Ano yun? Tumingin ito sa mata ni Karil. Titig na titig pa sa mukha niya. Na gusto kitang makasama. Palagi. Hindi lang bilang magiging asawa mo. Hindi rin lang para kay Mika. Kundi para sa akin. Gulat at tiningnan niya si Raven. Ngunit may kakaibang kilig na nararamdaman siya sa dibdib. Hindi siya makapagsalita sa ilang sandali. Raven, hindi ko alam na ganito rin ang mararamdaman ko. Malumanay niyang sabi. Hinawakan nito ang kamay niya. Nagulat si Karil nang hilahin siya ni Raven dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Bahagyang napatali pa siya. Mahinang natawa si Raven. Pwede bang subukan pa natin? Walang pressure pero gusto ko maramdaman mo rin. Yung connection nito. Dinala ni Raven ang kamay sa dibdib nito. Namula siya. Ramdam niya iyon. Kaya imbes na magreklamo at mag-inarte ay tumango siya. Marahan na hinalikan ni Karil si Raven sa gilid ng labi. Natigilan ito. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya nang tumango sa lalaki. Oo, gusto ko rin, Raven. Isang matagal na katahimikan ng namayani. Ang buwan ay sumisilip sa kanila. Walang ibang tao sa paligid. Ang hangin ay malumanay at malamig. Ngunit ang init ng damdamin nila ay ramdam sa bawat malapit na titig. Unti-unting inilapit ang mukha niya kay Karil. Si Karil, medyo nanginginig sa kaba, ngunit hindi umurong. Sa huli, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahina at marahang halik. Karila. Raven, ang halik ay unti-unting lumalalim. Walang pagmamadali. Ang kanilang mga kamay ay naglakbay sa likod, braso at sa buhok ng isa't isa. Ang halik ay puno ng damdamin. Hindi lamang pagnanasa kundi pag-aalaga, pag-unawa at pagmamahal na unti-unting nabubuo sa mga nakaraang buwan. Nang bahagyang humiwalay na ay hinawakan ni Raven ang mukha ni Karil. Gusto kitang protektahan at mahalin habang buhay. Malambing na bulong ni Raven. Napaluha siya at sa unang pagkakataon ay nagawa niyang umiyak sa harap ng ibang tao. Gusto rin kitang mahalin, Raven. Mahinang saad ni Karil. Sandaling nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Mas malalim, mas puno ng emosyon. Ang gabi ay tahimik pero ang tanging alon ng dagat at malamlam na liwanag ng buwan ang kasama nila. Paglipas ng mga buwan ay mas lalong tumibay ang pagkasama ni Karil at Raven. Araw-araw silang masaya na parang walang rason para malungkot sila. Mga gabing magkasama sa veranda, iniinom ang mainit na tsokolate at nagkukwentuhan tungkol sa buhay, mga pangarap at mga simpleng bagay. Halik sa ilalim ng buwan tuwing gabi na naging ritual ng kanilang relasyon. Sweet, maalaga at punong-puno ng pagmamahal. Ang mga araw nila doon ay puno ng kasimplihan, ngunit makabuluhang moments. Bawat isa sa kanila ay natututo na mahalin ang isa't isa ng tunay. Hindi dahil sa estado sa buhay, kundi dahil sa kung ano sila bilang tao. Si Karil at Raven nakaupo sa rocking chairs. Magkahawak ang kamay, nakatingin sa buwan. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. Alam mo, Raven, hindi ko inaasahan na ganitong pakiramdam ng tunay na pagmamahal. Mahina ang saad ni Karil. Ngumiti si Raven at hinawakan ang mukha niya. Ganito rin ako. Hindi lang para sa'yo, kundi para kay Mika. Humugot siya ng malalim na hininga. Humiga siya sa balikat ni Raven. Masaya ako. Para sa una sa mahabang panahon. Masaya talaga ako. Pareho silang natahimik pagkatapos noon. Pero makikita ang saya sa parehong mukha nila. Ang buwan ay sumisilip sa kanilang mga muka at sa isang marahang halik sa noo, ipinakita nila ang pagmamahal at pangakong magiging magkasama habang buhay.
Maagang nagising si Karil para maghanda ng almusal. Tahimik ang buong kusina, maliban sa mahinang ingay ng kawaling pinapainitan niya. Si Mika ay natutulog pa sa kwarto. Si Raven madalas ay bumababa para samahan siya. Pero ngayong umagang ito, hindi pa bumababa ang lalaki. Siguro pagod lang siya kagabi. Mahinang bulong habang nagtitimpla ng kape. Subalit naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng mga yabag pero hindi papunta sa kusina. Papunta iyon sa may veranda sa bandang likod. Nakakulot ang noo niya. Hindi iyon boses ng guard. Hindi rin caretaker. Boses ng isang babae. Maingat na lumapit si Karil, hawak ang mug ng kape. Hindi siya nagtatago pero hindi rin siya nagpapakita agad. Narinig niya ang boses ni Raven at isa pang boses, babae, medyo pamilyar. Kuya, bakit ngayon mo lang sinabi? Naghahanap ako sa babaeng yun noon. Gusto ko siyang pasalamatan. Napahinto si Karil. Kuya? Kapatid? Ayoko munang ilabas noon. Natakot ako. At hindi ko alam kung handa siya. Pero she saved my life, kuya. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako. Nanlamig ang katawan ni Karil. Kumabog ang dibdib niya nang marinig iyon. Napalunok siya, hindi siya makapaniwala. I know, and I've been looking for her ever since. I was too late that day. Dumating ako sa ospital at wala na siya. CCTV lang ang nagsabi kung sino. Pero bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Huminga ng malalim sa Raven. Dahil natakot akong isipin niya na ginamit ko ang pera ko para makuha siya. Pero nang mabasa ko ang message niya, I knew. That was the sign I've been waiting for. Napasinghap si Karil. Message. Yung maling pindot niya. Yung desperate na text na ginawa niya. So kuya, minamanmanan mo siya? Sinusundan mo sila ng anak niya? Not in a bad way. I just wanted to be sure that you're safe. I couldn't show myself too soon. Pero Karil, she deserves better. Hindi na nakapagpigil si Karil. Lumabas siya mula sa sulok at humarap sa kanilang dalawa. Halatang gulat ang babae. Maganda, payat, mukhang sosyal, pero mabait ang aura. Habang si Raven naman ay nagulat. Parang may bigat sa hininga. Raven, totoo ba lahat ng narinig ko? Napatayo si Raven mula sa upuan. Ang mukha niya ay puno ng guilt, pag-aalala at takot na mawala siya. Karil, I was going to tell you, Matagal mo na akong kilala. Matagal mo na kaming sinusundan. Tanong niya. Hindi para manakit, kundi para siguraduhin na okay kayo. Hindi ako... Huminga siya ng malalim, nanginginig ang boses. Yung kapatid mo, ako ang nagdala sa ospital. Ako yung tinutukoy mo. Lumapit ang babae sa kanya at ngumiti ng matamis. Ako po si Rina. At oo, ikaw ang nagligtas sa akin. Nakalimutan mo na ba yung dinala mo sa ospital noon? Napatingin si Karil kay Rina. Kita ang emosyon sa mga mata nito. Hindi ko mo lang alam kung anong pangalan mo noon. Wala kang hinihinging kapalit. Basta mo na lang ako iniwan sa ER at tumakbo ka palabas. Akala ng mga nurse kamag-anak kita. Huminga ng mabigat si Karil. Para siyang binabalikan ng alaala. Ang araw na iyon, ang pagtakbong halos mabitawan niya si Rina. Ang takot na hindi humihinga ang babae. Ang paghabol ng nurse sa kanya. Lahat bumalik. Umalis lang siya doon dahil kailangan din siya ng anak niya. Ginawa ko lang kung anong tama. Kahit sino naman tutulong. Hindi lahat, ate. Hindi lahat. Sagot ni Rina. Lumapit si Raven kay Karil. Mabagal ang bawat takbang, maingat na parang natatakot na isang maling galaw lang ay mapapalayo sa kanya. Karil, nung nakita kita sa CCTV, halos hindi ako makapaniwala. Yung tapang mo, yung pagmamadali mong iligtas ng kapatid ko. I knew I had to find you. Luha ang tumingin sa kanya. Bakit hindi ka lumapit noon? Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong niya. Because the moment I saw your face, I fell for you. Nagulat si Rina pero ngumiti siya. Si Karil naman ay parang natulala. Hindi agad makapagsalita. Natatakot ako. Hindi ako sanay na... Hindi ko alam paano ka lalapitan. Ikaw ang unang babaeng nakilala ko at napansin bilang sa unang pagkakita. Kaya hinayaan ko muna na mahanap ka sa tamang oras. At yung text ko, yun ang naging dahilan para lumapit ka sa akin. Ngumiti si Raven at tumango sa kanya. Hindi dahil kailangan mo ng pera, kundi dahil nakita ko ulit yung pangalan mo.
At alam kong ito ng pagkakataon ko para bayaran ang utang ko sa'yo. Hindi lang sa pagliligtas mo kay Rina, kundi sa nararamdaman ko. Tumulo ang luha ni Karila. Hindi niya alam kung magagalit siya, matatakot o matutuwa. Raven, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Natatakot ako. Parang ang daming-daming hindi ko alam. Hinawakan ni Raven ang dahan ng kamay niya. Then let me win your trust. Every day. Hindi ko gagamitin ng pera. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. I just want you to know the truth. Si Rina ay lumapit din at hinawakan ng isa pang kamay ni Karila. Ate, I owe you my life. And I owe you the chance na malaman ang totoong pagkatao ng kuya ko. Huminga ng malalim si Karila pero hindi siya umalis. Nakatingin lang siya kay Raven. Tahimik ang paligid, tanging hangin at tibok ng puso lang ang maririnig niya. Ilang oras pa ang lumipas, mag-isa si Karila nakaupo sa swing. Tahimik lang siya, iniikot niya ang isip sa mga narinig. After ilang minuto, lumabas si Raven. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. May I sit? Dahan-dahan siyang tumango. Oo, upo ka. Umupo si Raven at tumingin lang sa mga bituin. Kung ayaw mo akong makita bukas, tatanggapin ko. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon. At hindi ko minaman-manan ang buhay mo para kontrolin. Ginawa ko lang dahil gusto kong protektahan ka. Raven, pwede bang magtanong? Anything? Kung hindi ako nag-text, hahanapin mo pa rin ba ako? Mahinang tanong niya. Kanina pa yun gumugulo sa isip niya. Ngumiti si Raven ng malungkot at tumango. Oo, plano ko naman na puntahan ka noon eh. Napaluha si Karil muli. Parang lumuwag ang dibdib niya. Bakit ako? Lumapit si Raven. Hinawakan ang pisngi niya pero maingat. Parang natatakot na masaktan siya. Because you were the first person who treated my family like your own. You saved Rina without caring who she was. And you became someone I couldn't forget. Tumayo si Karil, humarap kay Raven. Raven, bigyan mo lang ako ng panahon. Hindi ako aalis. Hindi ko kakayanang umalis. Nagulat si Raven. Lumambot ang mukha niya at halatang nabuhayan. So, we're okay? Oo, dahan-dahan kong tatanggapin. Pero hindi kita iiwan. Lumapit si Raven at dahan-dahan siyang niyakap. Hindi ito romantic na yakap kundi pasasalamat. Pagpapagaan ng loob at paghihingi ng tawad sa iisang yakap. Thank you, babe. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Ngunit sa veranda ay may dalawang pusong unti-unti nagsisimulang maging totoo sa isa't isa. Mahimbing pa ang buong bahay maliban sa munting langit-ngit ng mga plato at kawali. Si Karil na nakasuot ng simpleng shirt at shorts, abala sa pag-aayos ng almusal. May maliit na ngiti sa labi niya. Hindi dahil sa kinakain niyang suman, kundi dahil sa katahimikang nararamdaman niya. Kasabay ng tunog ng kutsarang hinihigop ang sabaw ay ang paglabas ni Raven mula sa hallway. Bagong gising. Nagtungo agad ito sa kusina. Parang natural na nitong routine ang hanapin ng dalaga. Good morning, babe. Paos na bati nito. Nakangiting lumingon si Karila. Gising ka na pala. Nagluto ako ng shampurado, paborito ni Mika. Lumapit si Raven at bahagyang niyakap siya. Paborito ka na rin basta ikaw ang nagluto. Umikot ang mata ni Karila pero halata ang kilig. Masyadong clingy si Raven simula nang maayos ang lahat sa kanila pero hindi niya na iyon tinatanggihan ngayon. Nakasanayan na niyang nandito ito na laging humahawak sa kamay niya na laging gusto siyang kausap. Laging gusto siyang kapiling. Dumating si Mika na naka-pigtails at may hawak na stuffed toy. Mama, Papa Raven, good morning! Tumakbo agad siya kay Raven at niyakap ito na may halong lambing at batang sinusubukang magpakamature. Good morning, sweetheart. Kumain ka na ba? Hinig ka ni Raven ang noon niya. Hindi pa po, pero gutom na ako, Papa. Amoy ko ng tsokolate. Pinalo ni Karil ang marahan ng braso ni Raven. Ayan, buhatin mo na yan at paupuin mo na para makakain na. At anong Papa yan? Hindi pa nga kami kasal niyan eh. Pwede namang Papa. Bukas. Namula si Karil pero tawa ng tawa si Mika. Mama, did you hear that? Papa! Ay nako Mika anak, kumain ka na lang. Nagtagpo ang tingin ni Karil at Raven. Hindi iyon biro. Hindi iyon nakakatawa lang. May pinangahawakan. Namula siya ng walang dahilan. Nang umiwas siya ng tingin ay napangiti si Raven. Habang naglalaro si Mika at ang aso ni Raven na si Brick sa garden, magkatabi namang naglalakad sina Karil at Raven sa gilid ng mga halaman. Mainit ang araw pero presko ang simoy ng hangin.
Magaan lang ang usapan nila pero may lalim. Karil, hindi kita minamadali. Pero gusto ko lang malaman mo. Ako, handa na ako. Handa saan? Sa lahat. Sa kasal, sa pamilya, sa responsibilidad. Sa pagmamahal. Lalo na sa inyo. Napahinto si Karil. Tumikim siya. Binalikan ang mga nangyayari. Lahat ng sakit, takot, lahat ng kabutihan na nakita niya kay Raven at ang mundo niya bago nito. Raven, hindi kito ginagawa dahil sa pera mo. Kung ganoon, matagal ko na sanang tinanggap ang alok mo. Biglang hinawakan ni Raven ang kamay niya. Alam ko. Ginagawa ko to kasi ikaw. Ikaw na yung tahanan na hinahanap ko. Tumigil si Raven. Kita ang tensyon na parang lalong lumalalim. Pero mas lalo na siyang nagiging malumanay. Karil, totoo ba yan? Oo, Raven. Pumapayag na ako. Pumapayag? Sa alin? Ngumiti si Karil ng malambing. Mahinhin pero may alam nitong may laman. Pumapayag akong tanggapin ang alok mo. Pumapayag na ako maging asawa mo. Napatigil si Raven. Hindi gumalaw. Nakatingin lang sa kanya with wide eyes. Maya-maya, bigla siyang tumawa at hindi yung madalas niyang reserved smile, kundi yung tawa na parang naluwagan ng dibdib niya. Karil, you have no idea how happy I am right now. Bumalik sila sa loob ng mansyon. Si Mika ay nagsusulat na sa coloring book habang tumatakbo si Brick sa paligid niya. Samantalang sina Raven at Karil ay nasa couch at nag-uusap. Gusto mo ba ng grand wedding? O intimate lang? Or gusto mo muna ng civil? Tanong ni Raven na kinatawa niya. Raven, kalma. Hindi ako uurong sa kasal. Hindi ako mawawala. Napakamot si Raven sa ulo. Halatang sobrang excited at kinakabahan. Sorry. Would you believe ngayon lang ako naging ganito kabaliw? Hindi naman halata. Nilakasan ni Raven ang loob at lumapit sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Karil. Hindi ko alam na may ganitong saya pala. Na may ganitong katahimikan. Ngumiti siya dito. Ako rin. Noon iniisip ko na hanggang kailan ako maghihirap. Hanggang kailan ako lalaban mag-isa. Pero nang dumating ka, napatingin siya kay Mika. Para kaming binigyan ng second life. Para akong binigyan ng second chance. Sabi naman ni Raven. Nagkatinginan sila ulit. Ngunit bago pa maging cheesy ang lahat, ay narinig nila ang sigaw ni Mika. Mama, Papa Raven! Bricks ate my crayon! Napahalakak silang dalawa at doon sumigaw si Raven. Bricks, come here! Tumakbo ang aso. Kulay green na ang bibig nito dahil sa crayon nga ni Mika. Pagdating ng hapon ay nasa veranda si Karil. Nakatingin sa tanawin. Lumapit si Raven mula sa likod at dahan-dahang niyakap ang braso sa baywang niya. Natural na iyon ngayon sa kanila. Pwede bang lagi nilang ganito? Yung ganitong moment. Parang kumpleto na ako. Hindi perpekto ang buhay, Raven. Alam ko. Pero nagiging mas madali dahil nandito ka. Humarap si Karil sa kanya. Kung nakita tayo noon, baka hindi ako pumayag. Pero ngayon, handa na ako magmahal ulit. Hinawakan ni Raven ang mukha niya at hinilikan siya. Marahan, mabagal, pero puno ng pangako. Hindi iyon mapusok. Pagkatapos ng halik, nagdikit ang kanilang noo. Karil, thank you my love. Raven, salamat din. Nasa living room sila, nanonood ng pelikula. Si Nika ay nakadapa sa maliit na beanbag. Yakap si Bricks na nakatulog na. Si Raven ay nakaupo habang si Karil ay nakahilig sa balikat nito. Alam mo kung tatanungin mo ako kung masaya ako? Mahinang saad ni Karil, kaya napangiti si Raven. Masaya ka ba? Oo. Hindi dahil may marangyang bahay ako ngayon. Hindi dahil pinadali mong buhay ko. Masaya ako kasi kasama kita. Niyakap ni Raven ang balikat niya. Hinaplos ang buhok niya. I promise, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pati si Mika? Malambing na tiningnan ito ni Karil. Siyempre, kayo ng pamilya ko. Sagot ni Raven. Pagkatapos matulog ang lahat, ay lumabas na si Karil sa veranda. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Hindi ko alam na may ganitong klaseng buhay. Hindi marangya kundi mapayapa. Hindi ko tinanggap si Raven dahil sa yaman niya. Tinanggap ko siya dahil nahanap ko na ang taong hindi ako tinitingnan bilang kawawa. Hindi ako tiningnan bilang pabigat. Hindi ako tiningnan bilang mahirap kundi bilang mahalaga.
bilang babaeng kayang mahalin. Mahinang saad niya habang nakatingin sa kalangitan. Pumikit siya sandali. Pinapakinggan ng hangin at ang mga yabag ni Raven papalapit sa kanya. Babe, hindi ka pa natutulog? Hindi pa. Gusto ko lang maramdaman itong kapayapaan. Sa akin ka nalang sumandal. Saad ni Raven. Umupo si Raven sa tabi niya. At sumandal si Karil dito. Lumipas pa ang 1 taon at mas naging matatag ang relasyon ni Raven at Karil. Nakilala na din si Karil ang pamilya ni Raven nang ikasal sila 1 taon na ang nakakalipas. Ngayon ay nasa malawak na garden sila. Naglalaro si Mika ng bubbles. Nakaupo si Karil sa porch swing, tinatapik ang tiyan habang pinapanood sila. Lumabas si Raven. Bit-bit ang maliit na tray na may dalang water, vitamins ni Karil at isang mangkok na mangga na hiniwa niya. Umupo ito sa tabi ng asawa. Oh, kumain ka muna. Kahit konti lang. Agad na dinampot niya ang mangga. Salamat. Ang sweet mo today ah. Today lang. Na-offend ako niyan. Fine. Every day. Happy? Nakangusyong nilingon niya ito. Very. Sandali silang nagkatitigan. Tahimik pero puno ng emosyon. Hawak ni Raven ang kamay niya at marahang hinagod ang likod niya. 1 year na tayong kasal, wife. Hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung gaano ako kaswerte sa'yo. Hobby. No, let me finish. Hindi pera, pangalan o negosyo nagbago sa akin. Ikaw at si Mika. Kayo nagparamdam sa akin na may saysay ang bawat araw. Nakagat ni Karil ang labi niya. Naiiyak ng kaunti. Hobby, ako dapat na nagsasabi niyan. Dinala mo kami dito. Bigyan mo kami ng buhay na hindi ko inakalang maranasan ko. At hindi lang dahil sa yaman mo, kundi dahil mahal mo kami. Ramdam ang saya sa boses ni Karil. Yumakap si Raven sa kanya. Maingat para hindi maipit ang tiyan niyang malaki na. Tumakbo si Mika pabalik sa kanila, bitbit ang bubble wand. Mama, Papa, look oh! Ang laki ng bubble! Nagulat sila at may lumulutang na malaking bubble na parang tao ang laki. Natatawa sila. Wow, galing naman! Kasi happy po ako. Si andito kayo. Kasi family tayo. Nagkatinginan si Raven at Karil. Ramdam ang kilig at tuwa. Pero hindi nila maitanggi kung ano ba ang connect noon sa sinabi nilang magaling ito dahil malaki ang bubble nito. Nang sumunod na araw, malumanay ang hangin. Tahimik na ang gabi. Nasa dilim ang garden at tanging veranda light lang ang bukas. Katabi ni Karil ang isang unan habang nakasandal kay Raven. Alam mo, minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Dati, hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ng 200 piso para kay Mika. Ngayon may bahay na kami. May pamilya. May panibagong blessing pa. Niyakap siya ni Raven mula sa likod. Hindi ko akalain na may papasok sa buhay ko na kasing liwanag mo. Akala ko noon, puro trabaho na lang. Puro responsibilidad. Tapos bigla kang dumating na parang tahimik na milagro. Tura ni Raven, dahilan para kiligin siya. Hindi milagro kundi kapalaran. Kapalaran na minahal ko. Sagot ni Raven. Niyakap niya si Karil ng mas mahigpit. Hinawakan niya ang tiyan nito. Kapalaran na alagaan ko habang nabubuhay ako. Dagdag nito. Nagising si Karil kinaumagahan dahil sa paggalaw ng kama. Minulat niya ang inaantok na mata at nakita si Mika na may dalang maliit na tray. Mommy, we made breakfast! Napakunot noo si Karil. Talaga anak? Lumilitaw si Raven sa pintuan na may hawak pang spatula. Siyempre kasama ako doon. Biglang namasa ang mata niya. Ano ba yan? Ang aga-aga naman. Mommy, special day! Sagot ni Mika. Special? Bakit? Kinununtan niya ng noo ang dalawa. Anniversary ng araw na pumayag kang sumama sa akin dito. Nangiti si Karil. Tinakpan sandali ang bibig para hindi maiyak. Naalala mo pa pala yun? Paano ko malilimutan? Yun ang araw na naging kumpleto ang buhay ko. Muling lumapit si Raven. Hinalikan ang noo niya. Matapos siyang kumain ay nag-ayos sila at umalis. May family outing kasi sila ng araw na iyon. Maya-maya ay nakarating sila sa pupuntahan at nagsimulang gawin ang bagay na gusto nila. Si Mika ay gumagawa ng sandcastle kasama si Raven. Si Karil naman ay nakaupo sa beach chair. Hawak ang coconut drink, malaki na ang tiyan. Lumapit si Raven sakay ng tawa ni Mika. Babe, gusto mo bang itry itong castle namin? Sigurado ako matutuwa tong little one mo. Mukhang mas excited ka pa sa bata eh. Saan niya?
Mama, look oh! Princess ka dito sa castle! Sigaw ni Mika. Ako, princess? Queen. Ikaw ang queen ng buhay ko. Kumindat si Raven sa kanya. Namula si Karil kahit kasal na sila, kahit araw-araw ng sweet si Raven. Grabe kayo. Sobra kayong dalawa sa sweetness ha. Niyakap ni Mika ang tiyan ni Karil. Mama, excited na ako sa baby natin. Ikaw ang magiging best ate sa mundo natin, anak. Sabi niya. At ako ang magiging super daddy. Sabat ni Raven. Dax, ikaw ba? Ready ka na ulit magpuyat? Para sa inyo. Kahit araw-araw. Kahit habang buhay. Umulan ng araw na iyon. Nasa sofa ang tatlo. Si Mika nakaidlip sa hita ni Raven. Si Karil nakasandal sa balikat nito. Hawak ang kamay nito. Raven? Salamat sa lahat. Sa pagtanggap mo sa akin. Sa pagtanggap mo sa amin ni Mika. Sa pagmamahal. Malambing na saad niya. Iniangat nito ang kamay niya at hinalikan. Ako dapat na nagpapasalamat. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano talagang pamilya. Ikaw ang nagbigay ng tahanan at puso ko. Bulong ni Raven. Naiyak si Karil habang tahimik na nakatingin kay Raven. Hubby, thank you. Sobrang mahal na mahal kita. Kayo ni Mika at ang magiging baby natin. Malambing na hinagkan niya ang leeg ni Raven. Hinarap siya ni Raven at sinakop ang labi niya. Bumulong ito pagkatapos. Malambing at ramdam ang pagmamahal dito. Sobrang mahal din kita, wife. Pati ang mga anak natin. Thank you for everything, tahanan ko. Lumipas ang ilang buwan at nanganak na nga si Karil. Mika and baby Rael are asleep. Karil at Raven nakaupo sa paboritong veranda nila. Tahimik at magkahawak kamay. Gaya noong unang gabi na naghalikan sila pero ngayon mas puno ng pagmamahal. Hubby, masaya ako. Ako rin. At alam mo kung bakit? Bakit? Tiningnan niya ito. Kasi kahit gaano kagulong mundo, pag uwi ko, nandito kayo. Ikaw, si Mika at Rael. My family, my home, my heart. Hinawakan niya ang mukha ni Karil at hinalikan ng dahan-dahan. Puno ng pangako. Masaya ang pamilya nila. Puno ng saya. Maraming mga naging pagsubok pero nalampasan nilang pareho yun. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa estado sa buhay. Minsan, ang kabutihan na ibinibigay mo ng walang kapalit ang nagiging daan para bumalik sa iyo ng higit pa. Sa tamang tao, sa tamang panahon. At kapag may tiwala, respeto at malasakit ang dalawang tao, kahit gaano pa kalaki ang agwat ng kanilang mundo, posible pa rin bumuo ng masaya at matatag na pamilya. A happy family built not by wealth, not by chance, but by the two hearts that learn to love again. Wakas. 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 Wakas.